we are joined by fitness vlogger Rendon Labrador. Welcome to the program. Welcome back to One News. Good morning po sa inyo lahat. Hoy Rendon, unang-una, paano ba napunta rito na ikaw ay fitness coach na ng PNP? Sinong lumapit? Kailan kang kinausap? Actually, last 2 days ago lang, nag-consult sa akin yung PKG, yung parang sila yung nagpapasimula ng mga programa sa fitness. Kasi nagtataka sila, bakit daw hanggang ngayon parang hindi effective yung ginagawa nila. Although may ini-impose silang oras para makapag-training lahat, hindi daw effective. Tapos tinanong nila ako, ano yung mas mabilis at ano yung mas magandang gawin na kaya nung lahat. Kasi ang ginagawa pala nila, yung sayaw, dance fitness, tapos yung parang Taibo, Zumba. Parang puro sayaw. Ano yung PKG? PKG. Sila yung Police, Community Affairs and Development. Parang mga ganon. Okay. So, this video that we're seeing now, yesterday, you posted several videos na tumatakbo kayo. Ito na ba yung simula ng 93-day fitness program? Actually, nag-launch kami kahapon. Tapos tinignan nila yung program. Parang para ma-feel nila yung workout kung magugustuhan nila. So, lahat naman nag-enjoy. Tapos ang task namin ngayon, pag-uusapan namin kung ano yung schedule. Kasi ang question ko sa kanila, hindi naman lahat matataba. So ang sabi ko, hindi natin pwede pagsabay-sabayin at pagsamasamahin yung magkaiba yung fitness goals. Kasi yung iba hindi kayang mag-push up, yung iba hindi kayang tumakbo. So nag-suggest ako na dapat iba-iba. So mas tutok dapat doon sa mas malalaking pulis. Okay, lahat ba ng pulis ay dadaan dito sa 93-day fitness program mo? O select lamang? Feeling ko mas maganda kung lahat. Mas maganda kung lahat, oo. Pero mas ipa-priority natin yung talagang malalaki. Oo. Ayun. Talagang malalaki. Hindi ba parang fat shaming naman yun? Hindi naman. Pag pinagsama-sama mo yung malalaki yung Oo tiyan. nga eh, oo. Oo. So, Oo. hindi, yun ang gagawin natin ng solusyon. Kaya tayo nandito ngayon para mapakita sa taong bayan yung resulta. Okay. Bakit 93 days? Parang napaka-unique no number. Usually 90, 60, 93 talaga yung pinili. Actually, 90 days dapat yon. Oo. Tapos nag-request ang PNP na gawing 93 kasi yun pala yung batch number ni PNP Chief General Torre. Kaya. Batch 93, oo. Oo. Okay. Anong program ang nirecommend mo dito sa 93 days? Yung Zumba kasi at Taibo na usually ginagawa nila, parang nakakalambot daw ng imahe ng kapulisan. So, tama naman kasi ang lalaki ng... Yung iba kasi macho eh, tapos papasayawin mo. Parang lumalambot siya eh. Nakakabawas ng dignidad, parang ganon. Kung ako, syempre, kung ako magpupulis tapos makikita mo ako, nagzuzumba-zumba, parang awkward. Oo. Tapos, yun, sabi ko, ang dapat ginagawa natin, circuit training, yung functional workout. Dapat gumagalaw lahat ng katawan, tapos yung ma-apply nila sa trabaho nila. So, nag-workout ka, tapos may improve mo yung daily life mo. Katulad ng anong mga nirecommend mo? Mga squats, ganyan, jump squats, yung mga usually ginagawa mo daily, tapos mas may improve mo para mabawasan yung injury. Ganun. Sabi mo, sa isang interview narinig ko na mga police ay malalakas naman. Oo. Pero minsan sedentary, no? I mean, Oo. anong napansin mo? Yung iba kasi malalakas, pero mabagal. Diba? Paano ka magsusumbong sa pulis na mataba? Hindi makakahabol yun sa snatcher. Hindi. Ito, real talk lang ha. Hindi ko po sinishame yung mga ano. Katotohanan eh. Saan ka magsusumbong? May 2 pulis, di ba? Siyempre, na-snatch ka eh. Nakakita ka ng pulis, yung isa fit, yung isa mataba. Oo. Saan ka magsusumbong? Common sense, di ba? Oo, Doon ka sa naman. fit, di ba? Kasi hindi makakahabol yung mataba. Oo, di ba? So, yun. Malakas sila, pero hindi makagalaw. Oo nga. Totoo naman. Oo. Siguro bagay ito dun sa 5-minute response time program ni Tama, General oo. Torre. Nakausap ka ba niya nung mandato niya para sa'yo? Hindi pa. Baka Hindi this week mag-official meeting kami para mailatag namin kung ano yung schedule, kung ano yung gagawin ng ibang region. Kasi Oo. maraming gusto sumama sa sa programa. Okay, so yung 93 days na yan, saan gagawin? Saan sisimulan? At papaano? Ang initial namin na usapan, pwedeng sa Camp Crami muna. Tapos lahat ng hindi pumasa sa BMI, required na pumunta doon.
o kaya gagawa ng video tapos i-implement sa iba-ibang region. Oo. So wala pang final agreement doon eh. O kasi ito ay alinsunod dun sa isang batas pala natin ano na bawal kang maging overweight by 5 pounds o kilos yata dun sa standard at maging underweight naman ano. Oo. Pero marami ang nagsasabi no, bakit si Rendon? Ano bang credentials mo? I mean, for those who are wondering, because nakilala ka ng marami bilang isang fitness personality, bilang vlogger, ano bang background ni Rendon? Actually, ang unang-una ko talagang ginawa sa social media, fitness talaga. 2014 pa lang, yun na yung ginagawa ko. So, mga almost 10 years na ako nag-vlog, nag-workout. Tapos, nakapagtayo ko ng gym sa Fitness Army. Yan, nagsicertify kami ng mga coaches na gustong nangangarap na mapunta sa abroad or makapagtrabaho sa mga commercial gyms. Kayo yung nagsicertify? Kami nagsicertify. Anong organization to? Nagpapatawag kami ng iba-ibang coaches, international, galing Canada, Oo. galing Amerika. Tapos lumilipad sila dito. Nangyayari siya once or twice a month. Ayun. Iba-ibang certification eh. Depende kung saan mo gustong mag-specialize. Pero ikaw, anong specialty mo? I mean, in terms of coaching? Workout, fitness talaga. Conditioning, ganun. Conditioning coach. So itong mga functional. Di kasi Functional maraming klaseng training, workout fat eh. loss, Meron oo. yung high intensity, Oo, meron yung oo. high rocks na sumisikat na ngayon. Oo. Pero ikaw, ano yung ano talaga, yung functional bang workout? Functional tsaka fat loss. Weight loss. weight loss. Okay, so sasakto ka rito, ano. Oo. So, anong syempre, may yung ibang mga coaches, di ba? Parang sabi nila, bakit si Rendon? Yun nga, masasabi mo sa kanila. Ako kasi siguro kaibahan ko, stricto ako eh. Tsaka kaya kong i-lead yung mga pulis. Kasi malapit ako sa pulis kasi anak din ako ng pulis. So, kaya ko yung language nila, parang gano'n. Kasi, syempre, as a coach, kailangan mong maging stricto. Maging ipa-impose mo yung disiplina mo dun sa client mo, dun sa tinuturuan mo. So, pag hindi, baka kasi mailang sila dun sa client. Halimbawa, normal na coach lang. Syempre, nakakahiya. Ako baga alam mo yung Oo, lengguwahe hindi mo ng siya pulis. maano. Oo. Okay, ikaw ay anak ng isang retired general. Anong naging childhood mo noon? Ano napansin mo sa mga pulis natin? Ang kinalakihan ko, laging kawawa yung pulis. Ganon. Kasi syempre nag-rant yung airpods ko. Kami na naman. May mga pulis kasi na matataba, pero magaganda yung accomplishment. So nababash pa rin sila dahil sa physique nila, sa itsura nila, kahit maganda na yung ginagawa nila. So parang syempre narinig ko yon habang lumalaki ako. So nung nakita ko yung ginawa ni PNP Chief na talagang gusto niyang gawing disiplinado yung mga pulis, natuwa din ako doon. So sumuporta ako. Pero alam natin, no, yung pagiging fit, lifestyle yan eh. Dapat Oo, gawin talagang lifestyle. Hindi rin siya parang masosolve ng agad-agad. Oo. So anong balak mong ipayo sa kanila regarding their lifestyle? Ang payo ko po sa lahat, importante talaga yung fitness. Dapat ito yung time na dapat nagbibigay tayo ng halaga sa kalusugan natin. Lalong-lalo na kapag may pamilya ka, may pangarap ka sa buhay, dapat yung fitness ang binibigyan natin ng prioridad. Kasi hindi ka makakapag-achieve ng mataas na tagumpay kung napapabayaan mo po yung sarili mo. Yun yung unang-una. Sa mga gustong maging fit, huwag kayong matakot kasi may basic level naman po yan na may mga workout na pwede po sa lahat. Nanay, kahit matanda na kayo, kahit anong edad. Meron po, wag po kayong matakot sa exercise. Dapat itong gawing lifestyle. Dapat more on maging fun habang ginagawa natin to. Okay. Ito nakikita natin yung videos muli. Parang hindi ka naman magsisimula sa wala. Kasi alam natin, dumaan din sa matinding training bago maging isang pulis. Kumbaga parang athletic na rin tong mga nakikita natin na pulis. Can you walk us through yung mga routine, monitoring na iyong gagawin? At ano yung pinaka-goal at the end of the 93 days? Ang pinaka-goal natin sa 93 days ay mabigyan sila ng feeling na okay pala maging healthy.
okay pala yung mga ganitong routine. Tsaka gusto kong maramdaman nila sa end ng 93 days program natin na hindi pala nakakasagabal yung fitness para magawa natin yung mga daily routines natin like sa trabaho natin, sa mga iba pang ginagawa natin. Kundi mas makakatulong pa to. Yun yung pinaka-gusto ko ma-realize sa kanila. Bonus na lang yung pagiging physically fit nila. Kasi 93 days, depende kasi kung gaano sila kataba, ka-fit, ano yung kaya nila, saan sila nagsisimula. So hindi timbang yung goal, hindi weight loss. para sa akin, ang timbang bonus na lang yun eh. Mas importante sa akin na matutunan nila yung disiplina, tapos ma-realize nila na mahalaga yung health. Nagawin nilang lifestyle ito. Tama. Oo. Pero problema ng mga pulis, may oras kaya sila mag-workout? I mean, sa iyong pagtatanong. Dahil sabi nga ni General Torre, yung schedule ng mga pulis ngayon, na gusto niya baguhin, no? Parang 12-hour work shift sila. So, madalas yan, pagod na, pag-uuwi, wala nang oras mag-workout. I mean, paano nila i-integrate yan pagkatapos noong 93 days? Kaya ako nandito dahil imo-motivate natin sila. Oo. Di pwede yan. No excuses sa akin yan. Hindi kayo, kahit pulis kayo, pagdating dun sa workout time, ako yung coach nyo. Ayun, didisiplinahin. Tutulungan natin sila, i-guide natin Pero may sila. GC pala kayo, no? Oo. Sabi mo, dun sa isang interview kasi, may GC kayo kung saan mo monitor mo sila. Ano yung, post nila yung workout nila o ano? May GC sila, tapos magbibigay kami doon ng homework nila na dapat nilang gawin. Tapos babantayan namin sila. Within the 93 days. Mga 93 days. Pati kinakain nila, dapat isend nila sa akin. So yung 93 days din, ilang beses lang kayo makikita bilang coach? Depende sa laki ng tiyan. Pag mas malaki yung tiyan mo, mas madalas mo ako makikita. Pag mas maliit, hindi mo ako makikita. Parang Kasi ganun. basta pwede na nilang Oo. nila gawin sa bahay ito. Oo. Ganun. Kasi mamonitor namin sila. May mga coaches din yung PNP. So, ang plano ko, ipi-pair-pair ko sila. Parang magkakaroon sila ng competition. Kung sino mas malaki ang resulta, alam ko magbibigay ng papremyo yung PKG department dun sa mas may improve. Pero anong progression ang nakikita mo dun sa 93 days? Kasi ano rin yun, mga 3 months din yun eh. 3 months. Oo, so first may phasing ba yan? First phase, ganito, second phase, ganito, third. Yes, ang uunahin namin siguro basic form ng workout para magawa nila ng tama. Tapos yung diet. Magkakaroon kami ng seminar sa kanila para malaman nila, magkaroon sila ng idea kung ano yung dapat tsaka bawal kainin. Tapos sa second month, Second month, pahirap ng pahirap. yung progression na lang. Progression na. Okay. Malaking bali ito no doon sa dati mong ginagawa. I mean, nagulat ka ba na ikaw yung nilapitan? I mean, how are you taking all of this? Actually, nagulat din ako na hindi ko alam na ganito kalaki yung magiging impact sa... Kasi normal ko na ginagawa, ito talaga yung buhay ko eh. Kung makikita ako ng mga followers ko, lagi ko ni story pagkain ko, workout ko. Hindi ko alam na ganito yung magiging feedback. In a way, natuwa rin ako kasi ito yung matagal ko ng advocacy eh. Kasi nagawa ko na nakamit ko yung mga negosyo ko, yung mga success ko sa buhay dahil sa fitness, dahil sa disiplina. So natuwa ako na ngayon, nabibigyan na siya ng importansya. Nagtitrending na. Diba? Dati nagtrending ako, ginis mo ako, nambabash ako, diba? Ngayon... Sinabihan mo kami laos, mainstream media. Diba? Dapat mag-celebrate tayo kasi, diba? Nagtitrending, pero positivity na. Ako naman, okay lang naman ako babash. Siyempre, marami talagang... Pero naalala ko, pagkatapos ng guesting mo sa Big Story, kasama namin, na-delete yung Facebook mo. Parang nawala. Bumalik na ba? Bumalik na, siyempre. Oo, paano naibalik sa'yo? Bumalik na. Nagbago ka na? Oo, nagbago na ako eh. Paano Ganun talaga pagbabago? yun. Anong mga realizations mo? Ang realization ko, siyempre, ngayon, nabigyan ako ng boses, siyempre, impact sa tao, gagamitin natin sa tama. Yun. Bakit dati ba? Hindi, kasi dati, yun na yun eh. Hindi, basta okay na yun. Maamin ka ba na ikay naging marahas? Oo naman, alam ko lahat yun. Naniniwala din kasi ako na yung mga failures natin sa buhay, huwag natin kakalimutan. Hindi ko naman kinakaila yun. I-research nyo, i-google nyo, nandun lahat siya. So lahat naman yung may dahilan. Yung ba ang pinaka pinaka naging challenge ba yung itong
nadeklara kayong persona non grata sa Palawan ni Malaki. Oo, kasi ang daming mga tao na Rosmar. pag nagre-research, yun yung tinatanong sa akin, kumusta na ba to? Parang gano'n. So, minsan nagiging lang yun sa mga business ko, partnership. May mga tao na ayaw Ano nga nila. ba nangyari doon? Doon sa parang sinigawan nyo na Nag-charity kasi kami doon. Oo. Tapos, hindi namin nabigyan yung mga tiga-munisipyo. So, nagtampo sila sa amin. Tapos may nag-grant. Oo, tapos syempre, sa pagod, umiyak si Rosmar. Kaya nag-step up ako bilang kuya. naging protective Oo. ka. Oo. Pero anong learnings mo mula doon sa pangyayaring yun? Ang learnings ko, siguro more patient. Pasensya, tapos intindihin yung mga tao. Tapos wag nang pupunta ng munisipyo ng emosyonal. Ayun, no. So hindi kayo makabalik sa ngayon. Sa ngayon, ano hindi. To, pero anong steps, what are you trying to do para ikaw ay makabalik? Hopefully, matanggal yung persona ng grata. Siyempre, mas okay kung Nag-apologize nga kayo nag-apologize na kami. Tsaka, ang una sa lahat, gusto ko ipakita sa kanila, sa taong bayan, na nagbabagong buhay na tayo. Oo. Katulad nito, sa fitness, gano'n. Tutulong tayo na libre, kagayad natin sila. So mas malumanay na Rendon ang makikita Oo. namin. Mas pero sa training, stricto tayo, syempre. Pero ano pinaka natutunan mo doon? Bakit bigla kang, nagbago ng mga realization mo? Pride parang ganun ego, dapat iisang tabi mo, parang ganyan. Oo. Kasi ako minsan palaban ako Siyempre anak ako ng military. Ah. So ayoko nang natatapakan ako, parang masyado akong aggressive. Nagiging defensive ka? Oo. Oo. Tapos pag may tao sa paligid ko na naapi, kahit sino, parang gusto kong ipaglaban. Kasi galing ako dati, naramdaman ko rin kasi yung nasa baba ako. So parang ang feeling ko tuloy, ngayong lumakas na ako, may influence na ako, parang gusto kong ipagtanggol yung mga taong hindi kaya ipagtanggol yung mga sarili nila. Kahit mapasama ako, parang ganun yung style ko Kaya pag may naapi, kahit isa lang, pinaglalaban ko talaga. Kasi naranasan ko Naalala ko ito nung pinag-usapan natin doon sa Big Story, no? Kasi sabi namin, paano kung meron kang inaway o meron kang kinall out na hindi pala totoo? Tapos sabi mo, pwede naman nating bawiin. No? May chance naman. Pero sabi namin, paano kung nag-viral na? Kumbaga, parang napahiya na siya, tapos mali pala. Sabi mo, di pwede naman bawiin anytime. Yung ganun, parang pareho pa rin bang paniniwala mo? Actually, lahat ng sinabi ko, lahat ng ginawa ko, parehas lang yung prinsipyo ko. Kung ganun pa rin ako. Ngayon kasi, tingin ko naman, nakilala na rin ako ng tao na ganun, tapos tumalino na rin sila, na mas maiintindihan na nila Pero ako ikaw ngayon. rin ay naging biktima na ng fake news, di ba? Online. Oo, may inaaway ako online, personality din siya, politiko. So, yun, nag-away kami. Oo, pero hindi ba parang kung ikaw naman ang naging biktima ng fake news, nag-viral na agad, ang hirap din burahin. Tama, oo. Oo, so dapat mag-ingat din. Pero yun, tingin ko sa panahon ngayon, sa social media, wala na tayong magagawa dun Dapat prepared po tayo, dapat mag-adapt tayo. Kasi hindi mo na makokontrol yung gagawin ng ibang tao sa'yo. Lalo na ngayon, open po lahat. Pag nag-upload kayo, dapat alam nyo na, tanggap nyo na pwedeng maging positive or negative effect yun sa inyo. Katulad nung nakaraan, may news na parang nag-upload siya ng pictures ng mga anak niya. Oo. Tapos ginamit sa whatever. Oo. So, mag-ingat tayo, be responsible. Tapos, alam nyo dapat yung risk. Kasi social media, hindi nyo alam, hindi nyo kontrolado Kung madamdamin kayo, kung hindi nyo kaya, huwag na lang kayo pumunta sa social media. Ano ang hindi ipopost ni Rendon Labrador online? Ngayon, siguro hindi na siguro ako maikisaw-saw masyado sa mga issues na alam kong mapapahamak ako. Tsaka hindi makakatulong. Katulad Oo. ng Katulad ng yung politika? Depende, Hindi naman, depende. Kasi, yun, pag may nakita kasi ako na parang katulad ng mga riders, yung mga NCAP, yung mga linya-linya na yan, minsan kasi naiintindihan ko rin yung posisyon ng mga riders at posisyon ng mga nag-i-implement ng batas na yon. So minsan gusto ko rin i-voice out din sila kasi sino magsasalita kung Rider ka ba? nag-motor na ako ngayon. So anong palagay mo doon sa NCAP? Meron kasing linya na tabi-tabingi.
Tsaka sa NCAP kasi, okay naman yung NCAP, pero dapat maayos yung daan. Kasi, paano huhulihin nyo kami, pero yung sitwasyon ng daan sa Pilipinas, tabi-tabing mahuhuli talaga kami. Tapos hindi pa malinaw yung mga signs. Ano? Tama, hindi anong malinaw. pwedeng gawin, anong hindi Oo. pwedeng gawin. Feeling ko maganda naman yung intention ng mga leader natin. Kaso, dapat tignan muna nila kung ano yung sitwasyon sa baba. So pag sa mga ganong bagay, magsasalita ka pa rin. Nag-post ako ng ganon. Pero sa personal, nagsishare ka pa rin. Nag-share na pa rin Oo. naman ako. Oo. Okay. Anong palagay mo sa fake news? I mean, yung mga, nakanood ka ba ng mga hearing? Mga vlogger ang sinalang nila doon sa hearing, kasama sa yung mga congressman natin. Siyempre, yung pagmumura online ang isa sa mga bagay na pinuntirya ni Congressman Benny Abante na para sa kanya, hindi okay yun. I mean, anong mo doon? Opinion mo doon? Pagmumura online para sa kanya ay fake news kasi kung nga tinawag mong GAGO ang isang tao, sabi niya tinawag daw siyang ganon, sabi niya, paano mo alam na ganon ako? Kilala mo ba ako? Ganon ang reaction niya. Yun nga yung payo ko minsan, dapat yung Facebook na matatanda, hiwalay Hindi Di ba? Di ba? Kasi, dapat kasi intindihin ninyo na iba-iba yung tao. Pag nasa social media po kayo, lahat po na matatanda, okay, pakinggan nyo po ito sa sasabihin ko. Pag nasa Facebook po kayo, iba't iba po yung tao na nandyan. So, kung professional ka at nag-post ka, may magko-comment dyan na tambay lang. So, nasa sayo na yon kung masasaktan ka o hindi. Kung papakinggan mo ba yung sasabihin ng ibang tao sa'yo. Baka kasi sa negative ka nakatingin. Lagi kang naghahanap ng mga ikakagalit mo. So, yun yung makikita mo talaga. So, I suggest, i-delete mo yung Facebook mo kung madamdamin ka. Yun lang yun Hindi mo makokontrol yung sasabihin ng ibang tao sa'yo. Kahit sino pwedeng sabihin yan. So, ikaw hindi ka nagbabasa ng mga... Nagbabasa ako. Binabasa mo lahat? Nagbabasa ako lahat. Hindi ka nagagalit? Hindi naman. Kasi minsan yung haters mo, yun yung magsasabi sa'yo Yun yung magigising sa'yo sa katotohanan. Malay mo totoo. Di ba? Kung ganun ka talaga, isipin mo rin. Kung hindi ka ganun, bakit ka masasaktan? Di ba? Pag narinig mo isang bagay, o pangit ka, or bobo ka, ganun, kung masasaktan ka, baka totoo. Di ba? So ngayon, bago ka nagpo-post online, nagre-research ka na ba? O nagve-verify? Hindi ako nagre-research. Hindi ka nagre-research Hindi pa ako rin? nagre-research Oo, bakit? Trabaho nyo na yun, syempre. Kami, so hindi ka nagre-research ng Hindi ako facts? nagre-research. Hindi ba delikado yun? Hindi, pero bago ko sabihin yung isang bagay na hindi ko alam, doon ako magre-research. Lahat ng sasabihin ko sa social media, alam ko yun. Pag nagkamali ako, edi sorry. Ganun okay. talaga. Okay. Pwede mo ba kaming turuan ng konting mga workout na pwedeng gawin ng mga Pwede audience naman, natin? pwede naman. Kasi Sa lahat na nanonood. bilang fitness, para sa mga nanonood sa atin, laging nasa bahay o nasa likod ng kanilang computer, ano bang pwede nating gawin? Sasamahan kita dyan. Pwede. Kaso naka-ano ka Ay, naka-heels kaya. ka. Atleta tayo Kailangan, kailangan, huwag niyong gagayahin yung, kailangan naka-rubber Bakit shoes. hindi? Proper attire. Dapat. Dito tayo, para dito. makita tayo. So, yan. Anong gagawin natin? So, ang gagawin natin ngayon, syempre yung pwedeng gawin ng mga lahat. Mamis, ganyan, daddy natin dyan na nasa bahay lang. Light jog. Syempre, warm up muna. Bawal mabigla Yung kayang gawin sa araw-araw, ha? Kayang gawin, oo. Sige. Siguro light jog muna. Siguro 10 seconds out. May tiga bilang tayo. 10 Mari- seconds. Timer. Ayan. Marley, sama ka? Oo, dapat Kasama kayo? mas masaya mag-workout, Ana. Kasama ang buong pamilya. Kailan may makasama tayo. Ayan. Tara. Ito Ay, kasama may background natin tayo. para meron tayong model. Okay. Light jog tayo, light jog. Okay. Ayan, sama ka. Yan. Dali. Itong OJT natin. OJT. Doon ka sa tabi ni Rendon. Dito ka naman. Doon ka sa tabi ni Rendon. Ayan. Okay, game. Light jog lang 1, 2, 3, warm up, bilang. Okay, tapos? 10 seconds. Pag medyo advanced na kayo, pwede nyo taasan. High knees. Kayang-kaya o kahit naka-heels? Okay na? Alright. So, pwede nyo gawing 3 sets yun. Okay, 3 sets. Tapos, second exercise, squats. Body weight lang tayo para kaya na lahat. Ganyan. Okay? Baba. Dapat ibaba. Sagad. Yan. Okay, ready? Ready? Okay, Ready na? game. Okay, 1, 2, 3, go. Nagsimula na tayo. Oh, game. 1, 2,
3, 4. Tama ba yung form? 5, Tama naman siguro, ano? 6, Oo. Para sa lahat ng mga 7. nanay. 8. Okay, dalawa na lang. Sabayan nyo kami. 10. Okay. Alright, okay. O, di ba? Medyo hinihingal na kayo, Sarap di nga, ba? no? Maganda Sarap yun. sa Pag katawan. naramdaman nyo na hinihingal kayo, okay yun. Yun ang sign. Okay. Oo. So, lalagyan natin ng konting intensity. So, pag squat natin, sabayan natin ng konting talon. Okay? Jump squats. Game, Okay. ready? 1, 2, 3, go. Hihingalin tayo nito. Oh, sumasabay yung mga cameraman natin. Game. Oh, okay yan. 4, 5, 6. 6, Last 4. 7, 8. 8, Ayan. 9. 10. Alright. Oh, yun. So, Sarap. pwede nyo gawin yon. Simple lang. Every morning, o kaya may ginagawa kayo, tapos isingit nyo lang. Oo. Hindi naman importante mo, hiningal ka na, di ba? Papayat kami. Papayat kayo niyan. Papayat kami, okay. Sabayan nyo ng diet. Bawas rice. Bawas kanin. rice. Bawal extra rice. Bawal. Oh, oo. yan ang fitness tips ni Let's Go Motivated, Rendon Let's Labador. go motivated. Let's go. Abangan ka namin. Maraming salamat sa iyo. We have our new fitness coach for the PNP, Rendon Labador.